Kumusta kayo? Ito na naman, may inspiration na naman ako. Ewan ko lang kung ma-inspired kayo dito. Anyway, last time, nag-share ako sa inyo about something na sa kasagutan sa dalangin, merong may sagot na oo at merong may sagot na hindi. Naranasan ko po yun. Ngayon, ang isa-share ko, yung feeling ba na minsan ba may mga bagay na minsan hindi mo maintindihan ang sarili mo, bakit ganito, wala kang kagana-gana, walang motibasyon, at walang parang yung lahat ng ginagawa mo parang paulit-ulit na lang. Yun yung naranasan ko last week o 2 weeks ago na hindi ko alam bakit ganun ako at hindi ko alam kung bakit ganito nangyayari sa akin. Sabi ko, hindi naman ako ganito Lalo na hindi naman mainit kasi pag mainit, mainitin ulo ko. Unang-unang umiinit yung ulo ko pag summertime. Pero ngayon parang sabi ko, parang iba yung nararamdaman ko ngayon. Ang inisip ko noon is, meron ba akong maling nagawa? Or meron ba akong dapat gawin na hindi ko nagawa? Or hindi ko na-accomplish? Actually, nung bata pa ko, ganyan pa rin yung nararanasan ko. Pero ngayon, mas lalo kong natututunan at mas lalong umiiba yung perspective ko na pag tumatanda na, mas lalong mong naiintindihan yung sarili. Ito naiintindihan ko naman yung sarili ko, pero parang ayaw kong maranasan yun. Sabi ko, ayaw kong gumawa, ayaw kong magtrabaho, parang dito na lang ako sa bahay, ganun. Yung parang ayaw kong gawin yung gustong ipagawa sa akin ng Diyos, yung kalooban niya, at parang wala akong motibasyon na ito yung gagawin ko kasi ganito yun. Ganun pa man, I really trust God, I prayed, at nakita ko na gumagawa ang Lord. Sabi ko, Lord, gagawin ko ito kasi ito yung gusto mo Kahit nahihirapan ako, pero alam ko na makakabuti ito sa akin. At gagawin ko pa rin ito dahil unang-una, mahal na mahal ko kayo. At pangalawa is kahit mahina na ako, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Kahit ganito yung nararanasan ko, pupunta pa rin po ako. I trust that everything will be fine. Kasi talagang parang wala akong ganang mag-practice ng song sa keyboard. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nag-pray talaga ako. Pero nanalo pa rin nanalo pa din yung gustong ng Diyos para sa akin. And I'm happy for that dahil nagawa ko yung kagustuhan ng Panginoon sa akin. Kasi alam niyo, nung kumanta ako ng mga papuri songs, mga Christian songs, naiiba, na-uplift yung spirit ko and malaking tulong yung nangyari sa akin. So kahit wala akong mood mag-practice, nag-practice talaga ako, nagkanta ko ng mga papuri song, pre-practice ko talaga yung worship song na kakantahin namin that day. And the Lord is good. Ang umiba yung aking mood, umiba yung na-uplift yung aking sarili at sabi ko, gagawin ko to. Andun yung maging strong will ka sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Yun yung naranasan ko. Sabi ko, Lord, kailangan maging strong ako na gawin ko yung kalooban mo. So, ganun na nga ang nangyari. Salamat sa Diyos. Dahil sa panalangin na sabi ko, I'm so honest sa Panginoon. Lord, wala po akong mood, wala akong motivation. Please help me. Hindi ko kayang gawin ito nang sa sarili kong lakas. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa grasya niya, nagtagumpay po. At ito na nga ang nangyari. Nung nasa Bible study kami, nag-share kami, nagbahagi kami ng mga pasasalamat sa Diyos at kung ano yung nangyari sa amin during the week. Kasi ganun po kami sa Bible study, nagsishare po kami ng mga pasasalamat sa Diyos, kung ano yung ginawa ng Diyos sa amin. Merong mga time na down, pero may mga time na talaga ma-uplift ka. Pero lahat yun ay pasasalamat sa Diyos. Yun na nga ang nangyari. And alam mo, lalo akong na-encourage, lalong ang nangyari sa akin is, buti na lang, umattend ako. Buti na lang, talagang ginawa ko yun. At kung hindi, mas lalo akong madadown. At merong isang nagbahagi dun sa Bible study na nakita ko na yung dinadanas niya ay mas mahirap pa sa dinadanas ko. Sabi ko, grabe yung dinadanas nila maging sa buong family. Mula noon,
hanggang ngayon dinadanas pa nila yon. Pero alam nyo, ano ang nangyari sa kanya? Patuloy pa rin siya nagpapasalamat sa Panginoon at patuloy pa rin niyang ginagawa yung gustong ipagawa sa kanya ng Panginoon. Pero minsan, hindi niya magawa yun dahil mahina nga yung katawan niya. Pero alam mo, na-challenge talaga ako. Sabi ko, grabe naman pala, no? Ako, ni Katiting, wala sa nararanasan niya. Pero ang dali kong parang down na down ako. Pero sa awa ng Diyos, nakita ko yung kamay ng Lord dun sa taong nag-share ng kanilang nararanasan, yung suffering na nararanasan nila at hindi ko alam na ang tindi ng kanilang pinagdadaanan. And nakita ko yung sarili ko. Sabi ko, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Pero hindi ko naman kino-compare yung sarili ko sa kanila. Ang sinasabi ko lang is yung kung paano yung suffering na dinadanasan nila ay mas maliit pa yung suffering na dinadanasan ko. Pero nagpapatuloy pa rin sila. Nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa para maglingkod sa Diyos, para purihin ang Panginoon. That day, nakita ko na sabi ko, ang bait-bait mo talaga, Panginoon. Lahat kami na nananampalataya sa inyo, hindi mo kami pinapabayaan at kahit ano pa yung mangyari sa buhay namin, you uplift us and you really made us a better person. Ang kagandahan doon is marami siyang pinapakita at marami akong natutunan at nag-focus sa kanya na ganito ka pala, Panginoon. Isa kang napakabuting Diyos na kahit hindi ko na kaya, kahit ano pang mangyari sa buhay namin, you are there, you uplift us, and pinapabangon mo kami. Sa grasya lang niya, kaya ako ay natutong magpatuloy. May mga bagay na hindi natin maintindihan. Sa naranasan ko ngayon, natutunan ko na you need to understand. Unawain ko yung sarili ko, magpasensya ako sa sarili ko, at maging mapagmahal ako sa sarili ko. Kasi sinabi ko, lilipas din yan. May mga moods na matindi. At naalala ko naman yung nakaraan, pero sa awa ng Diyos talagang pinakita niya sa akin yung kamay niya, na inangat niya ako, at pinakita niya na hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan, at meron pang iba na mas matindi ang nararanasan. Pero salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, lalo niyang pinakita sa akin na ang mga bagay na ito ay para sa ikakabuti. Ang isang ginto, para mawala yung impurity, may halong ibang metal, para maging pure siya, dinadaan siya sa apoy. Kapag ang ginto ay sinusunog, nawawala yung impurities, natutunaw, at ang natitira ay yung ginto. Ang nakita ko, isang bagay ito na ako ay lalo pa niyang ginagawa yung design niya sa buhay ko at inaalis yung mga impurities sa buhay ko na magiging sanhi na napapalayo ako sa kanya. So, salamat sa Diyos sa grasya niya. Kita ko talaga na kahit walang-wala na, parang hopeless na at the end of the rope, pero andun siya, yung end of the rope, yung kamay niya nakalaan para akayin. Meron akong isi-share sa inyo yung 1 Peter 4:12-14. Ito yun sa Tagalog. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na parabang ito'y pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Yung pagdadanas natin ng suffering ay hindi dahil sa gumagawa tayo ng mali, kundi gumagawa tayo ng tama. Minsan against yun sa ating kagustuhan . So, ito yung aking pinanghahawakan na Bible verses, kasi sabi nga, huwag tayong ma-surprise kung ano man ang mangyari sa buhay natin. Kapag hindi natin naintindihan ito, huwag tayong ma-surprise, kasi alam nyo, ito yung Diyos na buhay na meron siyang ginagawa sa buhay natin. Hindi pa siya tapos sa akin. Kaya huminga ko ng tawad sa Panginoon after nun, and sabi ko, Lord, you are awesome. Alagang napaka-amazing mo na hindi mo ako talaga hinayaan na masadlak doon, o hindi mo ako hinayaan na mapunta lang doon. So, kaya kung kayo po ay nakakaranas ng mga bagay na hindi nyo maintindihan o may mga pagsubok na parang wala ng katapusan, hingi lang po kayo, tawag lang po kayo sa Panginoon, kasi sabi niya,
Ang pagsubok po sa buhay ay hindi po yan mawawala sa atin. Pero ang promise po niya, sa oras ng pagsubok o kahit walang pagsubok, sinasamahan po niya tayo. Kaya wag po tayong mawawala ng loob sa buhay natin at tumawag tayo sa Kanya at manalangin at humingi ng tawad kung ano man yung ating maling nagawa. Salamat po sa inyong pakikinig. Ako po ay patuloy na nananalangin na maging maayos po ang buhay nyo. Nawa ay makilala nyo siya ng husto, ang Diyos, sa pamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. God bless you po. Bye-bye!